Hello po mga ka-sellers. Good day po sa lahat ulit and thank you po for watching our previous videos. And ito naman po tayo si JL Tanaga to discuss another topic which is gross sales. Kasi minsan maraming nagtatanong ano ba po ba talaga yung gross sales, no? So ngayon i-discuss natin kung ano ba talaga ang gross sales base sa mga nababasa ko based on revenue regulation. So, eto na nga. Ano nga ba yung gross sales? Si gross sales is yung sales revenue. Yan. Ito, ay ang line na yan is kinuha ko dun sa 1701 Q. So, ang pagkakadiscuss niya dito, yung sales revenues, receipts, and fees is net of sales, returns, allowances, and discount. So, sa atin, as e-marketplace sellers, ang gross sales natin is yung product selling price, ngayari 100, less kung magkakaroon ka ng sales discount, lalo na kung may payday sale or double digit sale. Yun yung mas kilala natin sa merchandise total, no? Kung wala ka naman lalong mga discount. So, yan. Yan, makikita natin dito. Meron akong merchandise subtotal na 105. So, product price natin is 105. Yan. So, ang sales natin dito is tong 105. Kasi, yan yung merchandise subtotal. Included na dyan kung nagkaroon ka ng discount or ano. Kasi yun yung reported ni Shopee. So, may mga tanong. Ang question nila, kasama ba yung mga charges? Yes, kasama yung charges at magiging allowable expenses na lang siya kung itemized deduction ang kukunin mo. Pero kung hindi itemized deduction, kunyari OSD tsaka 8%, hindi siya naliles dun sa expenses mo. So, gross sales lang talaga yung sa'yo. So, wala ka nang makukuha na charges. So, question number 2, may natanong din, kasama ba yung SF sa gross sale? So, hindi siya kasama kasi talagang hindi naman natin income yun. Income yun ni courier. Kumbaga si Shopee, si courier, magre-report siya ng sarili niyang income, si seller magre-report siya ng sariling income, then si Shopee magre-report siya ng sariling income for the commissions. Yun. So, may nagtanong din, no, kung magkano ba yung dapat na i-record as gross sales. Na kung ang gross remittance lang naman ang i-report ni e-marketplace. Kasi 'di ba, ang withholding tax is 1/2 of 1% of the gross remittance. So, magkaiba ba ang gross remittance at ang gross sales? So, yan. Ang una natin is, ano nga ba ibig sabihin ng gross remittance? So, based on Revenue Regulation 16/2023, meron doon mga definition nakalagay doon. Ang sabi, ang term na gross remittance shall refer to the total amount received by an e-marketplace operator or digital financial services provider from a consumer. So, yan. So, gross remittance daw ay total amount received ni e-marketplace, example si Shopee, provider from a consumer. So, from a consumer, ibig sabihin, from consumer or buyer, so, yung total na na-receive ni Shopee kay buyer. So, yan na siya. Pero, yan, and goods sold by or paid by the seller merchant through the platform facility of the e-marketplace operator or digital financial services provider. Pero excluding, ibig sabihin hindi kasama dito sa gross remittance, yung mga sales returns and discounts, yung separately billed delivery or shipping fee, and value-added tax collected by the e-marketplace operator from online consumer and subsequently remitted to the seller.
So, another exclusion is yung consideration for the use of e-marketplace and or digital financial service firm. So, dito, itong consideration is yung mga commission fee, yung transaction fee, yung mga fee na maraming fee ng Shopee, mga service fee, ganyan. Yun. So, ayan nga. Yan sabi, yung gross remittance daw is total na na-receive ni e-marketplace, example ni Shopee, mula kay buyer. Pero excluding yung sales returns and discount, separately billed, delivery or shipping fee, VAT na i-remit sa'yo. Yun. So, next. So, ayun. So, yun, medyo alam nyo na yung gross remittance, no? So, yun. So, makikita nyo dito,
ang gross remittance natin is 92 pesos. Kasi, wala na yung SF dito, zero naman siya talaga. Kasi, na-rebate na talaga ni Shopee. I-separate ano niya yan. So, 105 kay less dun sa transaction fee. So, ang gross remittance na pag pinagsama-sama within the year, ito ang parang basis niya. So, dito, ang gross remittance dito is 92 pesos. So, ang gross sales is not equals to gross remittance. Paano ba natin paano ba masasabi ni BIR na ito lang naman yung i-report ni Shopee, yung gross remittance lang. Pwede bang gross sales ko na din yun is equals to? Hindi siya ganun. Kasi alam ni BIR na ang gross remittance ay net of charges lang. So, 'di ba kanina ang sabi ko is sales revenues, receipts and fees, net of sales returns, allowances, and discounts lang. Wala naman sinabing Shopee charges dito, 'di ba? Walang sinabi na charges ng e-marketplace or other charges. So, ibig sabihin, dapat ang i-report mo dito is gross. So, alam ni BIR na ang gross remittance ay net na ng charges, hindi net ng discounts. So, ang kukunin niya dyan, kasi may i-report pa si Shopee na VAT, SLSP, or summary list of sales and purchases para makuha niya yung total gross sales mo. So, kasi sa VAT, SLSP, naka-record yung fees and charges niya, ni Shopee, with the seller's name and TIN. So, pag magko-cross-refer si BIR sa report mo, ang forms na kukunin niya is 1, yung withholding tax, i-report niya dun yung seller's name mo, tsaka yung TIN mo, na nandun yung gross remittance. So, example dito, ang gross remittance is 92. Yun yung first na kukunin niyang report. So, pangalawang report plus, ang pangalawang report niya is yung SLSP, which is yung fees and charges na 13 pesos. Ito yun, dun naka-record yun. So, kapag mag-cross-refer si BIR, ang kukunin niya is yung withholding tax na 92, yung reported na gross, tapos yung fees and charges na 13 pesos. So, 105 pesos yun. So, ang total na sa isip ni BIR is ang sales mo is 105 pesos talaga. So, yun talaga yung i-report mo. So, ayun lang naman yung sa gross sales. So, ang key point lang natin dito is ang merchandise total ang ilalagay sa invoice or at sa book of cash receipts as gross sales. Kasi may cross-referencing nga. So, yun din ang i-declare mo sa gross sales sa mga BIR forms like percentage tax, VAT returns, and income tax returns. Yun lang for the gross sales kasi marami din talaga nga nagtatanong. So, ayun lang po. Thank you again for listening. Kung naliwanagan kayo at gusto nyo pa ng yung iba pa maliwanagan, please like, share, and support and subscribe na din po sa channel natin na Out plus F Travel. Thank you po ulit and God bless. Sana po may natutunan kayo.